What is up guys, and welcome for another video. Ngayon meron tayo ditong laptop. So totally no power to. So kahit ilagyan mo siya ng supply, testingin mo yung power supply, may supply naman. Pero once na nilagyan mo dito sa laptop, no power siya. So ito troubleshoot natin kung anong problema nito. And guys, you're watching Chris Random Tech. Don't forget to subscribe and click the notification bell. So i-disassemble muna natin tong laptop. So una natin i-check dito yung galing sa main, yung galing sa DC power supply. So continuity, lagay natin sa beep. Dapat hindi magbe-beep to pag check natin yung red and black probe. So para ma-make sure lang natin na walang shorted galing dun sa main input. Then i-check din natin yung continuity ng connector papunta dun sa motherboard. So para lang ma-testing natin kung buo ba yung linya nito from power supply to motherboard. So babalik rin natin ang ating laptop, motherboard. And then guys, iti-testing natin yung mga component kung may mga shortage. Since walang power to, walang ilaw, walang supply na pumapasok dito. So i-check natin kung may shortage itong mga components. Doon lang tayo sa continuity testing or sa may beep test. So testingin natin yung ating mga capacitor, diode, MOSFETs. So dapat dito sa capacitor, pag tinetesting natin, walang beep. Kung may mag-beep man dito, hindi ibig sabihin na yun yung sirang components. Kasi parallel connection to. So, explain ko lang konti dito yung about sa ating parallel connection. Kasi once na halimbawa nandito yung ating positive connection ng linya, nandito yung negative, ground. So, ito yung tatlong capacitor halimbawa. Sabihin nating shorted ito. So, yung flow ng kuryente dito, pag buo yan, hanggang dito lang siya. So gagana yung capacitor. So hindi sila magkakatamaan. Pero once na shorted ito, nagkaroon ng continuity, diretso po yan. So ngayon pag tinester mo itong side na to tsaka side na to, ang mangyayari magbi-beep kasi yung continuity lulusot dito. So same thing, ganun din sa dulo. So yun ang parallel connection. Pag series connection naman tayo, halimbawa nandito yung positive natin, nandito yung ground natin. Once nasira itong linya na to, putol na kagad yung connection. So wala tayong madedetect na voltage dito dahil pinutol na rito. Nasira yan. So ganun lang. So maigi rito, inaangat natin isang paa or pwede natin tanggalin para ma-sure natin, ma-testing kung yun talaga yung shorted, yun talaga yung sirang parts. So ang gagawin natin, once na makita natin yung mga suspect na parts natin, pwede natin tanggalin muna kahit isang paa lang, or pwede nyo rin naman tanggalin ng buo. Then test rin natin. So hanggat maaari pwede natin isa-isahin para ma-sure natin na good or bad ba yung pyesa. So medyo matyaga ang process to dahil trial and error din kung nasan, kung mahirap din minsan kasi malocate kung nasan yung shorted na parts, lalo't maliliit lang ito. So once natanggal natin yung isa yan, rin natin yan ng manual. At isa rin guys na technique para malaman niyo na shorted yung linya or yung ibang parts, yung pinagtanggalan niyo mismo ng pyesa, pwede niyo i-tester yon, yung linya mismo nun. Kung na-shorted yon, ibig sabihin yung linya na yon meron mga shorted na katabing parts. So dapat dun kayo maghahanap sa bandang linya na yon. So pwede niyo na rin testingin yung parts kung hindi shorted. So ang gagawin lang muna natin ngayon, tanggal testing hanggang sa malukit natin yung talagang shorted na parts. So guys, dahil sa aking matsatsagang paghahanap, meron na find out ko na itong MOSFET is shorted. So guys, bibigyan ko lang kayo ng konting idea about sa MOSFET, kung paano ito tinetesting at kung paano siya nag-work. Actually, ang MOSFET is ay switching siya. Siya yung bibigay ng voltage kung kailan papasok or kailan siya mapuputol. Parang nag-switch ka lang ng ilaw.
So, bibigyan ko lang kayo ng idea rito. So, tanggalin natin muna yung iba. So, ganito guys, MOSFET. So, ito siya. Ito yung normal na itsura ng MOSFET. Tatlong paa siya. Meron siyang gate, drain, and source. So, kung mapapansin nyo sa ating schematic, ang drain tsaka source, meron siyang diode dito. So, one-way connectivity lang ito ng electricity. So, there, from here to there, papunta lang doon. And then, meron siyang parang switch dito. Yun yung gate natin. Once na mabigyan ng supply to, yung gate, mag-engage siya dito, didikit siya. Then, saka magkakaroon ng connection from drain to source. So, ganun ang pinaka-basic na takbo niya. Parang ito, gate, drain, source. Ito, pinaka-base lang naman yan. So, parang itong G, gate, parang switch lang yan na pag pinindot mo, so magkakaroon ng flow. So, sa laptop naman natin, sa laptop, ganito yung itsura niya. 8 pins. May kita mo kalimitan sa laptop, 8 pins ang MOSFET. Pero pareha lang yan, huwag kayong malito. Kasi yung 8 pins na yon, yung first 3 pins, pin 1, 2, and 3, paano mo nga pala malalaman yung pin 1? Ang pin 1, meron yan dot dito. So kung nasan yung dot doon sa mismong MOSFET natin, nandun yung pin 1. So 1, 2, 3 is the source. So tatlo yan. Naka-series lang yan. And then ang pin 4 is gate. So makikita mo yung diagram dito, yung pinakita kong diagram sa inyo kanina. And then the pin 5, 6, 7, 8 is the drain. So magkaka-connected lang lahat yan, series connection lang yan. So isang linya lang yan. So pag kinompute natin lahat, tatlong linya lang siya. Gate, drain, and source pa rin. So same lang yon. So paano nga ba natin to tinetesting? Kailangan, once na mag-testing tayo ng source to gate, wala dapat continuity yan. Source to drain, wala dapat yan. Pero pag nilagyan natin ng tester itong ground tsaka drain, so magcha-charge yan. So ang mangyayari, mag-on yung switch, magkakaroon ng connection from source to drain. So magkakaroon dapat ng continuity. So pag nagkaroon ka ng continuity dito sa gate, shorted na ho yung MOSFET na yun, sira na po yan. So ito yung dalawang MOSFET na tinanggal natin. Susubukan natin silang i-actual testing kung paano natin siya tinetest. So malalaman natin kagad na shorted ang MOSFET pag testing natin itong gate sa drain. So yun, nag-beep. So ibig sabihin shorted yung linya nun. And then yung source sa gate, pag nag-beep din yon, shorted. So yan, shorted siya parehas. So ibig sabihin sira tong MOSFET na to. So ang gagawin lang natin dyan, papalitan lang natin siya ng MOSFET. Pwede tayong kumuha sa mga ibang laptop, sa mga sirang laptop, pwede natin kunin yung MOSFET basta same size. So yan, ito yung pinalitan natin, dalawang MOSFET. So ngayon, itatry na natin itong supplyan kung gagana. I-on lang natin ang ating power supply. I-set natin sa designated voltage niya, mga 18.5 or 19 volts. Then yung amperes, mga 4 amperes dapat. Basta pareha siya sa may charger niya. And then power on natin. Yan, makikita natin, umikot na yung fan. So, pumasok na yung power. So, ang naging problema lang talaga is shorted yung MOSFET. Kaya wala siyang power. So, binuo ko na ng bahagya itong laptop at tatry natin sa ating power. So, makikita natin, nag-ilaw na siya. Umikot na yung fan pag piness natin yung power on. Pero may isang problema guys, walang display. So, hindi nag-display itong laptop na to. So, ang gagawin natin, ito-troubleshoot natin siya sa susunod na video na. Actually, meron tayong video nito, siguro mga pangalawang video ko. Pero hindi gaanong maayos yung pagkaka-video ko dyan. Pero may explanation naman, try nyo lang sundin. I-reflow nyo yung graphics pagka gantong walang display. Yung mga pagtetesting ng mga components, lalaliman pa natin yan sa mga susunod nating video. Kaya kung interesado kayo, please subscribe para sa susunod maging updated kayo pag nirelease ko yung video ng mga explanation pa natin about sa mga components ng laptop. So pagka mga no power, no display, or kahit ano pa. So kung nakatulong sa inyo guys, please click subscribe and then hit like and then comment na rin kayo and then turn on the notification bell. Kita-kita sa susunod. See you guys.